Sabihin mong buntis ka. Ang mga salitang iyon, kahit pinalamig at binago ng teknolohiya, ay tila isang matulis na yelo na tumusok sa kanyang pandinig. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Isang utos. Iyon na ang huling habilin mula sa babaeng hindi pa niya nakikita, ang taong naglagay ng kapalaran ng kanyang kapatid sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, ang linya ay naputol. Katahimikan. Napahigpit ang hawak ni Arabella Reyes sa luma niyang cellphone. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad, kahit pabutil-butil ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa loob ng masikip na pampasaherong jeep, ang ingay ng trapiko sa EDSA at ang init ng hapon ay tila naglaho. Ang tanging umalingaw sa kanyang isipan ay ang utos na iyon. Sabihin mong buntis ka. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na babago sa lahat. Napapikit si Ara, at sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe ang lumitaw, ang payapang mukha ng kanyang bunsong kapatid na si Luna, natutulog sa puting kama ng pampublikong ospital. Payat ang mga braso nito, may nakakabit na tubo ng dextrose. Sa huli nilang pag-uusap kaninang umaga, sinubukan ni Luna ng umiti, kahit nakitang-kita ang pagod sa mga mata nito. Ate, wag mo na akong alalahanin. Okay lang ako, sabi nito sa mahinang tinig na sinundan ng marahang pag-ubo. Ngunit hindi siya okay. Alam ni Ara ang katotohanan. Isang pambihirang sakit sa dugo ang unti-unting kumikitil sa buhay ni Luna. At ang tanging lunas, isang serye ng operasyon at gamutan sa ibang bansa, ay maihalagang katumbas ng isang bundok na ginto. Isang bundok na hinding-hindi niya maakyat sa pamamagitan lamang ng pagiging isang ordinaryong empleyado. Para kay Luna. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili, isang mantra na nagbibigay sa kanya ng lakas. Para kay Luna. Para, sigaw niya sa driver, at ang jeep ay huminto sa tapat ng isang nagtataasang arko na gawa sa bato. Iglesia de la Inmaculada Concepcion. Ito ang address na ibinigay sa kanya. Bumaba si Ara, nanginginig ang mga tuhod. Ang suot niyang simpleng bestida na kulay krema, na pinili niya dahil ito ang pinakamatinong damit na mayroon siya, ay tila isang basahan kumpara sa mga sasakyang nakaparada sa labas. Mga itim na luxury car na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mula sa labas, dinig na niya ang marahang tugtog ng organ, isang sagradong himig na tila nangungutya sa maruming planong gagawin niya sa loob. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang dibdib niyang pinupukpok ng kaba. Sa loob ng kanyang maliit na bag, naroon ang litrato ni Marco, ang lalaking pakakasalan ngayon, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking tumalikod sa kanya nang malaman nito ang tungkol sa sakit ni Luna. Ang lalaking dapat niyang harapin. Ang misyon na ito ay hindi lamang para sa pera, ito rin ay isang uri ng paghihiganti. Isang mapait na paghihiganti. Kaya mo to, Ara, bulong niya sa sarili. Isang eksena lang. Pagkatapos nito, makukuha mo ang pera. Maliligtas si Luna. Itinuwid niya ang kanyang likod at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang patungo sa malaking pinto ng simbahan ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang mga gwardiya sa pinto ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, ngunit dahil sa dami ng mga bisitang pumapasok, hindi na siya pinansin. Nang bumukas ang pinto, isang malamig na hangin mula sa air conditioner ang sumalubong sa kanya, kasama ang isang tanawing halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang simbahan ay hindi lang malaki, ito ay maringal. Ang kisame ay may mga pintang larawan ng mga anghel na tila nakatingin sa kanya. Ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga barong at eleganteng gown, kumikinang ang mga alahas sa kanilang mga liig at daliri. Ang buong lugar ay may amoy ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak, libu-libong puting rosas na nakapalibot sa bawat poste at sa pasilyo. Ito ba ang mundo ni Marco ngayon? Ang mundong ipinagpalit niya kay Ara. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para sa drama. Mayroon siyang script na dapat sundin. Nagpatuloy ang seremonya. Ang pari ay nagsasalita sa unahan, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na maintindihan ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Naghanap ang kanyang mga mata sa hanay ng mga bisita, sinusubukang hanapin ang mga magulang ni Marco, ngunit walang pamilyar na mukha. Marahil ay nakaupo sila sa pinakaunahan. We are gathered here today, T.
Nagsimulang muli ang pari. Ito na. Ito na ang hudyat. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, humakbang si Ara palabas mula sa kanyang pinagtataguan sa likuran. Ang takong ng kanyang murang sapatos ay gumawa ng matinis na tunog sa sahig na marmol, at ang tunog na iyon ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Itigil ang kasal. Ang sigaw niya ay umalingaw sa buong simbahan. Ang tugtog ng organ ay biglang natigil. Lahat ng ulo, daan-daang ulo, ay lumingon sa kanyang direksyon. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon, pagtataka, pagkainis, pagkausyoso. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya nagpatinag. Nagsimula siyang maglakad sa gitnang pasilyo, sa ibabaw ng puting carpet na para lamang dapat sa nobya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa altar, sa figura ng lalaking nakatalikod, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Hindi maaaring ituloy ang kasal na ito, ulit niya, mas malakas ngayon, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at determinasyon. Lumapit siya ng lumapit, ang bawat hakbang ay isang pagtorture sa sarili. Nakita niya ang nobya, isang magandang babae na may belo, na humawak ng mahigpit sa braso ng lalaki. Sa wakas, humarap ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Arabella ay gumuho. Hindi si Marco. Ang lalaking nakatayo sa altar ay hindi si Marco. Mas matangkad ito, mas malaki ang pangangatawan. Ang mukha nito ay hindi pamilyar, isang mukhang tila inukit mula sa bato, may matalim na panga at mga matang kasing lamig ng yelo sa taglamig. Ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya, hindi nang may pagkagulat, kundi nang may nakakapasong galit at pagkasuklam. Walang bahid ng pagkakilala. Isang estranghero. Isang makapangyarihang estranghero na halatang hindi nasisiyahan sa kanyang presensya. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa mga baga ni Ara. Ang script na kanyang kinabisa ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang pangalan ni Marco ay natigil sa kanyang lalamunan. Mali. Mali ang simbahan. Mali ang lahat. Ang mga salita ay sumabog sa kanyang isipan na parang bomba. Paanong nangyari ito? Sinunod niya ang address. Sinunod niya ang mga tagubilin. Ang estrangherong lalaki ay nagsalita, ang boses nito ay mababa at puno ng otoridad, isang tinig na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sino ka? Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang bibig ay bumukas ngunit walang tunog na lumabas. Ang mga tingin ng mga tao ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang plano, ang kanyang huling pag-asa, ay naging isang bangungot. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang pagkakamali. Isang malaking, nakakahiya at nakamamatay na pagkakamali. Ang mukha ni Luna ay muling sumagi sa kanyang isipan, ngunit ngayon, ito ay may kasamang pait at kabiguan. Patawarin mo ako, Luna. Nabigo ako. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga naglalakihang pinta sa kisame ay tila bumabagsak patungo sa kanya. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging isang nakabibinging ugong. Ang huli niyang nakita ay ang malamig na mga mata ng estrangherong lalaki bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang lakas sa puting carpet ng maling simbahan. Isang malambot na bagay ang kanyang naramdaman sa ilalim ng kanyang likod. Ang hangin ay may amoy ng lavender at malinis na linen. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang sahig ng simbahan. Hindi rin ito ang malamig at amoy gamot na sahig ng ospital. Nakatitig siya sa isang kisaming puting-puti na may eleganteng chandelier na gawa sa kristal. Lumingon siya sa paligid. Nasa loob siya ng isang napakalaking silid-tulugan. Ang kama na kanyang hinihigaan ay malambot na parang ulap. Ang mga kasangkapan ay gawa sa maitim na kahoy, makintab at halatang mamahalin. Sa isang sulok ay may isang bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng tanawin ng isang hardin na luntian. Saan siya naroroon? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang ulo. Napahawak siya dito. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon, ang simbahan, ang sigaw, ang maling lalaki, ang kahihiyan. Diyos ko! Isang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Isang matangkad na figura ang pumasok at tumayo sa may pintuan, ang kanyang anyo ay isang silweta laban sa liwanag mula sa pasilyo.
Kilala niya ang tindig na iyon. Ito ang lalaki mula sa altar. Ang lalaking dapat niyang pakasalan. Naramdaman ni Ara ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit ngayon, ito ay dahil sa purong takot. Ang lalaki ay humakbang papasok sa silid, at ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha nito. Ngayong wala na ang dramatiko at malalamlam na ilaw ng simbahan, mas malinaw na niya itong nakikita. Gwapo siya sa isang paraan na nakakatakot. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nananatiling malamig, ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kanyang kaluluwa. Pinagmasdan siya nito ng ilang sandali, isang pagsusuring tahimik at matalim. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito, na ngayon ay mas malinaw at malapit, ay kasing lamig ng bakal. Gising ka na pala, Miss Reyes. Ang dagundong sa kanyang ulo ay mas malakas pa kaysa sa nakabibinging katahimikan na bumalot sa library ng mansyon. Si Miguel Alejandro del Fuego ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod sa mga kapamilyang nakaupo sa mga mamahaling silyang gawa sa leather. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon, ang isa ay mahigpit na nakakuyom, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Sa salamin ng bintana, nakikita niya ang refleksyon ng eksena sa likod niya, ang galit sa mukha ng kanyang mga tiyuhin, ang pag-aalala sa kanyang mga tiyahin, at ang nagielong kapangyarihan sa mga mata ng kanyang lola, si Doña Elvira del Fuego. Ang lahat ay naroon, ang buong konseho ng pamilya, na ipinatawag para sa isang krisis. Isang krisis na may pangalan, Arabella Reyes. Isang eskandalo. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na dinulot ni Numan sa pangalan ng mga Del Fuego sa loob ng 100 taon. Ang tinig ni Doña Elvira ay hindi malakas, ngunit ito'y may talim na kayang pumutol ng bakal. Dumagundong ito sa loob ng silid na puno ng mga lumang libro at masangsang na amoy ng kapangyarihan. Ibinagsak niya sa mesa ang isang dyaryo. Sa harap na pahina, isang malaking larawan, ang babaeng iyon, si Arabella, na nakahando sa isasahig ng simbahan, at si Miguel, na nakatitig dito na may ekspresyong hindi niya mismo makilala. Ang headline ay sumisigaw, kasalang taon, ginulantang ng isang misteryosong babae. Ang stock market ay bumubukas sa loob ng 8 oras, sabi ng kanyang Tio Ricardo, ang CEO ng kumpanya. Inaasahan nating babagsak ang presyo ng stocks ng Del Fuego Group nang hindi bababa sa 15%. Ang mga investors ay nagpapanik. Kalimutan mo muna ang stocks, Ricardo, sigaw ng kanyang tia Isabel. Ang ating dangal. Paano natin haharapin ang alta sosyedad? Ang pamilya ng nobya ay nagbanta na ng demanda. Bawat salita ay parang langgam na gumagapang sa balat ni Miguel. Pagod na siya. Isang uri ng pagod na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang kasal na iyon ay isa lamang transaksyon sa negosyo, isang pagsasanib ng 2 makapangyarihang pamilya na isinagawa ng kanyang lola. Wala siyang pagmamahal para sa nobya. Wala siyang nararamdaman kundi tungkulin. At ngayon, kahit ang simpleng tungkulin na iyon ay nasira ng isang babaeng hindi niya kilala. May solusyon ako. Ang lahat ay natahimik nang muling magsalita si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata, matatalim at puno ng kalkulasyon, ay nakatuon kay Miguel. Ang apoy ay sinusugpo ng mas malaking apoy, deklara ng matanda. Ang babaeng iyon ay sumigaw sa harap ng daan-daang pribilehiyong saksi na siya ay nagdadalang tao. At ikaw, Miguel, ang ama. Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Lola, isa iyong kasinungalingan. Hindi ko siya kilala. Isa siyang baliw o isang oportunista. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo, sagot ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Ang mahalaga ay kung ano ang nakita at narinig ng mundo. Isang babae ang nagsabing dinadala niya ang anak mo. Kung itatanggi natin siya, magmumukha tayong mga manloloko na tumataka sa responsibilidad. Ang eskandalo ay lalala. Ngunit kung huminto siya, hinayaang lumutang sa hangin ang kanyang susunod na sasabihin. Kung tatanggapin natin siya, makokontrol natin ang naratibo. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Miguel. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Pakakasalan mo siya, Miguel. Ang mga salita ay bumagsak na parang sentensya ng kamatayan. Hindi, mariing sagot ni Miguel, sa wakas ay humarap sa kanila. Hindi ko gagawin yan. There has to be another way. Walang ibang paraan, giit ni Doña Elvira, ang kanyang tinig ay tumaas sa unang pagkakataon.
Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Ang babaeng ito, sino man siya, ay maaaring pumunta sa media. Maaari siyang mag-imbento ng kung ano-anong kwento. Mawawasak ang lahat ng pinaghirapan ng iyong lolo. Ito ay hindi tungkol sa iyo, Miguel. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa ating legasya. Tiningnan ni Miguel ang bawat mukha sa silid. Nakita niya ang pagsang-ayon sa kanila. Para sa kanila, siya ay hindi isang taong may sariling buhay. Siya ang sihi, ang tagapagmana, isang piyesa sa kanilang chessboard. Pagod na siyang lumaban. Mula nang mangyari ang aksidente 2 taon na ang nakalipas, wala na siyang ganang makipagtalo. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga obligasyon na kanyang tinutupad ng walang tanong. Sige, sabi niya, ang salita ay tila abo sa kanyang bibig. Gagawin ko. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa silid. Para sa kanila, ang problema ay nalutas na. Para sa kanya, ito ay simula pa lamang ng isang bagong impyerno. Bago niya harapin ang babae, kailangan muna niyang harapin ang isang multo. Pumasok si Miguel sa kanyang pribadong pag-aaral, isang lugar na hindi pinapasok ng sinuman maliban sa kanya. Ang hangin dito ay tila hindi nagbabago, may amoy ng mga libro ni Sofia at ang kanyang paboritong pabango na tila nananatili pa rin sa mga kortina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa isang pilak na kwadro, naroon ang larawan ni Sofia. Nakangiti ito, ang mga mata ay kumikinang sa saya, kuha noong kanilang huling anibersaryo, ilang linggo bago ang aksidente. Si Sofia, ang kanyang liwanag, ang kanyang buhay, ang tanging babaeng minahal niya ng buong puso. Kinuha niya ang larawan, ang daliri ay marahang hinaplos ang malamig na salamin. I'm sorry, Sof, bulong niya sa katahimikan. I'm so sorry. Pakiramdam niya ay dinudungisan niya ang alaala nito. Ang pagpapakasal sa ibang babae, lalo na sa isang estrangherang sumira sa lahat, ay isang uri ng pagtataksil na hindi niya sukat akalain. Ang kasal na dapat ay maganap kanina ay isa lamang negosyo. Ngunit ito ay iba. Ito ay isang kasunduan na isinulat gamit ang kahihiyan at kasinungalingan. Ibinalik niya ang larawan sa mesa, ang kanyang puso ay kasing bigat ng tingga. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung kailangan niyang gawin ito, gagawin niya ito sa kanyang paraan. Walang emosyon. Isang transaksyon lamang. Tinawagan niya si Attorney Romero, ang abogado ng pamilya. Ihanda mo ang isang marriage contract, utos niya. Ang pinakamahigpit na kontratang kaya mong gawin. Isama mo ang lahat, confidentiality clauses, non-disclosure agreements, at isang malinaw na exit strategy. Ipadala mo sa akin sa loob ng 1 oras. Dala ang folder na naglalaman ng kontrata, tinungo ni Miguel ang silid kung saan dinala ang babae. Kumatok siya ng 1 beses bago pumasok. Natagpuan niya itong gising na, nakaupo sa gilid ng kama, mukhang isang nalilitong usa na natrap sa mga ilaw ng sasakyan. Ang bestida nito ay lukot, ang buhok ay bahagyang magulo, at ang mukha ay maputla. Sa liwanag ng hapon, nakita niya na ito ay mas bata kaysa sa kanyang inaasahan. Mayroong isang uri ng inosente sa kanyang mga mata na hindi tumutugma sa kaguluhan na kanyang nilikha. Isang kislap ng pag-usisa ang dumaan sa kanyang isipan, sino ka ba talaga? Ngunit mabilis niya itong pinatay. Hindi ito mahalaga. Gising ka na pala, Miss Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Nalaman niya ang pangalan nito mula sa na nasa loob ng bag nito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito nang makilala siya. Nasaan ako? Anong nangyayari? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, lumapit siya sa mesa at inilapag ang folder na dala niya. Gumawa ito ng isang malutong na tunog sa katahimikan. Ito ay isang kontrata, simpleng sabi niya. Pakakasalan kita. Nakita niya ang pagkalito at pagkabigla sa mukha nito. Ano? Bakit? Hindi. Huwag ka nang magsalita, putol niya, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Nilikha mo ang problemang ito. Ngayon, magiging bahagi ka ng solusyon. You will marry me to put an end to the scandal you started. You will play the part of a loving fiancé and wife in public. You will follow all the rules. In exchange, your life will be comfortable. Any deviation and it will make sure you regret the day you were born.
Ibinukas niya ang folder at itinulak ito palapit sa kanya. Basahin mo. At pagkatapos, pirmahan mo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ara. Tiningnan nito ang mga papel na maihalong takot at pagtataka. Sinimulan nitong basahin, ang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat linya ng legal na jargon. Ngunit pagkatapos, natigilan ito sa isang partikular na pahina. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki, ay halong hindi makapaniwalang tanong. Ito totoo ba ito? Tanong nito, halos pabulong. Tiningnan ni Miguel ang bahaging tinitingnan nito. Clause Pitogi. The Delfiego family shall shoulder all medical expenses, including but not limited to surgeries, treatments, and rehabilitation, for the party of the second part's immediate family member, Juan Luna Reyes. Is due din my research, Miss Reyes, malamig niyang sagot. Ang bawat tao ay may presyo. Mukhang nahanap ko na ang sa iyo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang masakit na resignasyon. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa mata nito at pumatak sa papel. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Kinuha nito ang pluma na nasa tabi ng kontrata. Ang kamay nito ay nanginginig ng husto, ngunit pinilit nitong maging matatag. Sa isang mabilis na galaw, nilagdaan nito ang bawat pahinang nangangailangan ng kanyang pirma. Tapos na ang usapan. Maghanda ka, sabi ni Miguel, kinuha ang folder. Mayroon tayong press conference sa loob ng 1 oras. Ang silid ay sumasabog sa liwanag ng mga kumukislap na kamera. Ang mga boses ng mga reporter ay nagsasapawan, isang magulong dagat ng mga tanong at espekulasyon. Si Miguel ay nakatayo sa podium, si Ara ay nasa tabi niya, ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang braso ayon sa utos. Mula sa kanyang peripheral vision, nakikita niyang nanginginig ito, ngunit pinapanatili nitong nakataas ang kanyang ulo. Isang perpektong maskara ng kontrol ang nasa mukha ni Miguel. Ibinigay niya ang kanilang inihandang pahayag, isang kwento ng isang lihim na relasyon, isang hindi planadong pagbubuntis, at isang pag-ibig na sa wakas ay isa sa publiko na. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sinabi niya ito ng mailubos na kumpiyansa. Pagkatapos ng pahayag, nagsimula ang tanungan. Del Fuego, gaano nakatagal ang relasyon ninyo? Paano ninyo ito naitago sa publiko? Totoo po bang buntis si Miss Reyes? Sinagot niya ang bawat tanong ng may kasanayan, iniiwasan ang mga detalye, nananatili sa script. Ngunit pagkatapos, isang reporter mula sa isang kilalang ahensya ng balita ang nagtaas ng mikropono, ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa gitna ng ingay. Del Fuego, tanong ng babaeng reporter, ang kanyang mga mata ay matalim. Alam ng lahat ang malalim na pagmamahal ninyo sa inyong yumaong asawa. Ang tanong ko po ay, ito na po ba ang katapusan ng pagmamahal ninyo para sa kanya, si Sofia Del Fuego? Ang pangalan ni Sofia. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay naglaho. Ang mga kumukislap na ilaw ay nawala. Ang maskara ni Miguel ay nabasag. Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura, nag-iwan sa kanya na hindi makahinga. Ang lahat ng kanyang pagpipigil, lahat ng kanyang malamig na determinasyon, ay gumuho sa pagbanggit lamang ng pangalang iyon. Nakatayo siyang tulala, hindi makagalaw, hindi makasagot. At sa kanyang tabi, naramdaman niya ang marahang paggalaw ni Ara. Tumingin ito sa kanya, hindi na may takot, kundi may dalisay na pagkalito. Nakita niya sa mga mata nito ang isang tanong na walang boses, habang naririnig nito sa unang pagkakataon, sa pinakapubliko at pinakamalupit na paraan, ang pangalan ng babaeng hindi niya kailanman mapapantayan. Ang biyahe mula sa gusali kung saan ginanap ang press conference hanggang sa Forbes Park ay nalunod sa isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita sa loob ng itim na luxury sedan. Si Ara ay nakaupo sa kanyang sulok, ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan, nanginginig pa rin. Si Miguel ay nasa kabilang dulo ng maluwang na upuan sa likod, nakatingin sa labas ng bintana, ang kanyang anyo ay isang matigas at malamig na estatwa. Ang pangalang Di Sofia ay paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Ara. Ang kanyang yumaong asawa. Kaya pala ganoon na lamang katindi ang sakit at galit sa mga mata ni Miguel sa simbahan. Hindi lang isang kasal na nasira ang kanyang ginawa. Niyurakan niya ang alaala ng isang taong minahal nito.
Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay tila lalong dumoble. Hindi na lamang ito isang pagkakamali, ito ay isang kalapastanganan. Dumaan ang kanilang sasakyan sa isang nagtataasang tarangkahan na binabantayan ng mga gwardiya. Bumukas ito ng walang tunog, tila isang bibig na handang lumamon sa kanya. Pumasok sila sa isang mundong hindi pa niya nakikita kahit sa mga pelikula. Mga dambuhalang mansyon na naliligiran ng perpektong inalagaang mga hardin. Huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamalaki at pinakamaringal sa lahat. Ang mansyon ng mga Del Fuego. Ito ay hindi isang bahay, ito ay isang palasyo. Gawa sa puting bato, may mga haliging kasing taas ng mga puno, at isang malawak na hagdanan na patungo sa isang dambuhalang pinto na gawa sa kahoy. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang unipormadong trooper. Naunang bumaba si Miguel, hindi man lang siya nilingon. Sumunod si Ara, ang kanyang mga binti ay tila nanlalambot. Habang nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, nakatingala sa dambuhalang istruktura, isang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga ang bumalot sa kanya. Pumasok ka na. Ang malamig na utos ni Miguel ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sumunod siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya sa loob, isang malawak na foyer ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, at isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisam. Ang lahat ay tahimik, malinis at walang kabuhay-buhay. Ito ay isang museo, hindi isang tahanan. Isang matandang babae na nakasuot ng unipormadong kulay abo ang sumalubong sa kanila. Sir Miguel, ma'am. Maligayang pagdating. Yaya Loring, ihatid mo siya sa guest room sa West Wing. Utos ni Miguel, ang diin sa salitang guest room ay isang malinaw na patama. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad paakyat sa isang malawak at pakurba na hagdanan, naglaho sa itaas na palapag ng hindi na muling lumingon. Naiwan si Ara kasama ang matandang kasambahay. Halika, Ma'am Ara, sabi ng babae, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay nagbigay ng kakatuwang ginhawa kay Ara. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya sa pangalang iyon sa loob ng bahay na ito. Ako po si Loring. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang ako. Sinundan ni Ara si Yaya Loring sa isang mahabang pasilyo na napapalibutan ng mga pinta at mga antigong kasangkapan. Huminto sila sa harap ng isang dobleng pinto. Binuksan ito ni Yaya Loring. Ang silid ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan ni Ara sa Maynila. Mayroon itong sariling sala, isang walk-in closet na kasing laki ng kanyang dating silid, at isang banyong may bathtub. Sa gitna ay isang queen-sized na kama na may mga unan na tila hinihila siya para humiga. Dala ng isang houseboy ang kanyang nag-iisang maleta, isang luma at gasgas na maleta na biglang nagmukhang basura sa gitna ng karangyaan. Salamat po, Yaya Loring, mahinang sabi ni Ara. Walang anuman, Hija, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay may bahid ng awa. Magpahinga ka na muna. Babalitaan na lang kita para sa hapunan. Nang maisara ang pinto, hinarap ni Ara ang kanyang bagong kulungan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta sa ibabaw ng kama. Kaunti lamang ang laman nito, ilang pares ng damit, mga personal na gamit, at isang maliit na kwadro na mailarawan ni Luna, nakangiti habang yakap ang isang teddy bear na regalo niya. Kinuha niya ang larawan at inilagay sa bedside table. Sa gitna ng malawak at di pamilyar na lugar na ito, ang ngiti ni Luna ang kanyang tanging kanlungan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang lambot nito ay tila isang insulto. Napapaligiran siya ng yaman na hindi niya sukat akalain, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kalungkutan at pag-iisa sa buong buhay niya. Ang hapunan ay isang pagsubok ng katatagan. Ang dining hall ay isa pang malawak na silid na may isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany na kayang mag-upo ng 20 tao. Ngunit ngayong gabi, 3 lamang sila, si Ara, si Miguel, at ang matriarch ng pamilya, si Doña Elvira. Si Doña Elvira ay nakaupo sa kabisera ng mesa, tuwid na tuwid ang likod, ang kanyang puting buhok ay nakapusod ng perpekto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri si Ara na parang isang insektong nakadikit sa kanyang plato. Si Miguel ay nakaupo sa kanan ng kanyang lola, tahimik na kumakain, ang kanyang atensyon ay nasa kanyang pagkain lamang.
Si Ara ay nakaupo sa kaliwa, pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang marahan at halos sabay-sabay na kalansing ng kanilang mga kubyerto sa mga mamahaling plato. Bawat subo ni Ara ay tila may kasamang paghuhusga. Natatakot siyang gumawa ng maling galaw na baka mahulog ang kanyang tinidor o matapunan ang kanyang damit. Sa wakas, binasag ni Doña Elvira ang katahimikan. Hindi siya tumingin kay Ara, sa halip ay nagsalita ito habang nakatingin sa kawalan. Bukas, isang pangkat na mga stylist ang darating, anunsyo ng matanda, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi ka maaaring lumabas ng bahay na ito na mukhang ganyan. Bilang isang Del Fuego, mayroon kang imahe na dapat panindigan. Hindi nakasagot si Ara. Tumango na lamang siya. May mga patakaran sa bahay na ito, patuloy ni Doña Elvira, sa wakas ay ibinaling ang matalim na tingin kay Ara. Hindi ka aalis ng mansyon nang walang pahintulot ko. Hindi ka makikipag-usap sa media. Lahat ng iyong mga tawag sa telepono ay mamomonitor. At sa mga formal na pagtitipon, magsasalita ka lamang kung kinakausap. Malinaw ba? Oo po, halos pabulong na sagot ni Ara, ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Mabuti. Pagkasabi noon, ibinalik ni Doña Elvira ang kanyang atensyon sa kanyang pagkain. Tapos na ang usapan. Pakiramdam ni Ara ay unti-unti siyang sinasakal. Ito ang kanyang buhay ngayon. Isang ginintuang hawla kung saan bawat galaw niya ay binabantayan. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na nagpaalam si Ara at bumalik sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Hay! Ikaw siguro si Ara. Lumingon si Ara at nakita ang isang babaeng nakangiti sa kanya. Maganda ito, sopistikada, at nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang kanyang ngiti ay tila totoo at mainit. Ako si Beatrice Sandoval, pagpapakilala ng babae, inilahad ang kanyang kamay. Best friend ako ni Migs. I'm so sorry sa lahat ng nangyari. Nakakabigla talaga. Nag-aalangang tinanggap ni Ara ang kamay nito. Arabella. Ara na lang. Nice to finally meet you, Ara, sabi ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatsya. Huwag kang mag-alala, hindi lahat kami dito ay nakakatakot. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa presscon kanina. Huwag mo sanang masamain si Migs. He's just going through a lot. Ever since Sofia D. Hindi niya tinapos ang pangusap, tila nagpapakita ng respeto. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia ay muling nagdulot ng kirot sa dibdib ni Ara. Nandito lang ako para sa'yo, okay, patuloy ni Beatrice, hinawakan ang braso ni Ara. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Kung kailangan mo ng kausap o ng kaibigan sa lugar na ito, just let me know. As can help you navigate well, a lot of things. Lalo na si Tita Elvira. Kumindat ito na parang mayroon silang isang sikreto. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa bahay na iyon, nakaramdam si Ara ng isang kislap ng pag-asa. Isang kaibigan. Isang kakampi. Salamat, sabi ni Ara. Isang maliit at totoong ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Salamat talaga, Beatrice. Bien na lang, nakangiting sabi nito bago siya iniwan. Habang pinapanood ni Ara si Beatrice na maglakad palayo, isang bahagi sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Marahil, hindi naman magiging ganoon kasama ang lahat. Marahil, makakaya niyang lagpasan ito. Kinagabihan, hindi makatulog si Ara. Ang malambot na kama ay tila tinik. Ang katahimikan ng malaking bahay ay nakabibingi. Ang tanging gusto niya ay marinig ang isang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas sa balkonahe ng kanyang silid. Tiniyak niyang walang nakakakita bago niya ideal ang numero ng ospital. Hello, San Lazaro Hospital, Pedia Ward, sagot ng isang nurse sa kabilang linya. Hello, gusto ko lang po sanang kumustahin ang pasyente sa room 304. Si Luna Reyes, pabulong na sabi ni Ara. Ilang sandali ng paghihintay ang lumipas, na para bang isang eternidad. Stable po ang vitals niya, ma'am, sabi ng nurse. Natutulog na po siya ngayon ng mahimbing. Isang malaking bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Ara. Salamat. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng tawag, nanatili siya sa balkonahe, nakatingin sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang pag-alala kay Luna ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para kay Luna. Kakayanin niya ang lahat ng ito para sa kapatid niya. Ngunit nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang bumaba, sinisigurong hindi siya gagawa ng anumang ingay. Ang buong mansyon ay madilim at tahimik. Narating niya ang kusina at kumuha ng isang basong tubig. Habang pabalik na siya, napadaan siya sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto nito at may kaunting liwanag na nagmumula sa loob. May narinig siyang boses, ang boses ni Doña Elvira. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya ng kaunti, sapat lamang para marinig ang usapan ng hindi nakikita. At siguraduhin mong nakahanda ang lahat ng ebidensya, attorney, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagod, puro talim ng determinasyon. Hanapin mo ang lahat ng pwedeng mahanap tungkol sa babaeng iyon. Every single dirty secret. We need to be ready. May isa pang boses, isang lalaki na sumagot. Yes, Doña Elvira. But what is the endgame? Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Ara ang mga salitang magpapaguho ng kanyang mundo. Simple lang, malamig na sabi ng matanda. Ang impostor na iyan ay nagsinungaling tungkol sa pagbubuntis. Obvious na peke iyon. Sa mga susunod na buwan, kapag walang tiyan na lumaki, kapag walang sanggol na lumabas, gagamitin natin ang lahat ng ebidensya na nakalap mo. We will expose her as the fraud and liar that she is. At sa sandaling iyon, mayroon na tayong sapat na dahilan sa mata ng publiko para palayasin siya sa pamilyang ito nang walang anumang katanungan. Nabitawan ni Ara ang basong hawak niya. Hindi ito bumagsak. Nahawakan niya ito ng mahigpit bago pa man ito tumama sa sahig. Ngunit ang tubig ay tumapon, nabasa ang kanyang kamay at ang sahig na marmol. Napatigil siya, hindi makahinga. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi ito isang kasunduan. Hindi ito isang pansamantalang pag-aayos. Ito ay isang bitag. Isang maingat na inilatag na bitag at siya ang pain. Hinihintay lamang nila ang kanyang pagbagsak para tuluyan siyang wasakin. Ang ginintuang hawla ay hindi lamang isang kulungan. Ito pala ang kanyang magiging katapusan. Ang mga sumunod na araw ay isang ehersisyo sa kontroladong pag-iwas. Ginawa ni Miguel ang lahat upang mabawasan ang kanilang pagkikita ni Arabella. Umaalis siya ng mansyon bago pa man ito magising at umuuwi lamang kapag sigurado siyang nasa loob na ito ng kanyang silid. Ang tanging pagkakataon na napipilitan silang magkasama ay tuwing almusal, isang ritual ng katahimikan na pinamumunuan ng kanyang lola Elvira. Naupo sila sa magkabilang dulo ng napakahabang mesa, isang distansyang sumisimbolo sa agwat na namamagitan sa kanila. Si Miguel ay nagpapanggap na abala sa pagbabasa ng business news sa kanyang tablet, habang si Ara naman ay tahimik na nakatungo sa kanyang plato, halos hindi ginagalaw ang pagkain. Ang bigat sa pagitan nila ay halos nahihipo, isang tensyon na tila pinapalala ng bawat kalansing ng kubyertos. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi niya maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa babae. Ang mga stylist na ipinadala ng kanyang lola ay ginawa ang kanilang trabaho. Ang simpleng bestida ni Ara ay napalitan ng mga eleganteng damit na may kilalang tatak. Ang kanyang buhok ay laging maayos. Sa panlabas, mukha na siyang isang Del Fuego. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng mamahaling damit, isang uri ng kalungkutan at pag-iingat, na para bang naglalakad siya sa isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Hindi niya dapat pakialaman. Isa lamang itong kasunduan. Isang transaksyon. Siya ang problema, siya rin ang solusyon. Ganoon lang kasimple. Ngunit isang gabi, ang simpleng pananaw na iyon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Umuwi si Miguel ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Pagod siya mula sa maghapong pakikipagpulong sa mga nag-aalalang board members. Habang paakyat siya sa hagdan, patungo sa kanyang silid, napadaan siya sa West Wing. Ang pinto ng silid ni Ara ay bahagyang nakabukas, at isang manipis na sinag ng liwanag ang tumatagos mula rito. Karaniwan, lalagpasan niya lang ito. Ngunit may isang tunog na nagpatigil sa kanya, isang mahinang tunog na halos hindi marinig. Isang pigil na paghikbi. Itinulak siya ng isang kuryosidad na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang lumapit, sumilip sa maliit na siwang ng pinto.
Nakita niya si Ara na nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang kamay ay isang cellphone, ang liwanag mula sa screen nito ang nag-iisang ilaw sa madilim na silid. Sa screen, isang video ang nagpe-play ng walang tunog, isang batang babae, payat at maputla, na kumakaway sa kamera mula sa kama ng ospital. Habang pinapanood ni Ara ang video, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang uri ng pag-iyak na para sa publiko, walang hagulgol, walang tunog, tanging isang tahimik at malalim na pighati. Isang uri ng pighati na kilalang-kilala ni Miguel. Ito ang pighating nadarama kapag pinapanood mo ang isang taong mahal mo na unti-unting nawawala at wala kang magawa. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, isang multo ng sarili niyang sakit mula sa nakaraan. Sa isang iglap, ang babaeng nasa sahig ay hindi na si Arabella Reyes, ang oportunistang sumira sa kanyang buhay. Siya ay isang kapatid na umiiyak para sa kanyang kapatid. Isang tao. Ito ba ang isang manloloko? Ganito ba umiyak ang isang oportunista? Isang hindi komportableng pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang pakiramdam na kahawig ng pagkakasala. Ang lahat ng kanyang pakikitungo dito, mula sa malamig na kontrata hanggang sa mahigpit na mga patakaran, ay batay sa palagay na ito ay isang tusong babae na may masamang hangarin. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay sumasalungat sa lahat ng iyon. Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya makita nito. Naglakad siya palayo ng walang ingay, ngunit ang imahe ni Ara na umiiyak sa dilim ay sumunod sa kanya, nakatatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa kanilang almusal, ang imaheng iyon ay hindi pa rin maalis sa isip ni Miguel. Mas maingat niya itong pinagmasdan ngayon. Nakita niya ang bahagyang pamumugto ng mga mata nito, na pilit tinatakpan ng kaunting makeup. Nakita niya kung paano nito pilit nanginisyan si Yaya Loring nang maghain ito ng kape. Isang peke, pagod na ngiti. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang tahimik na almusal nang dumating si Beatrice, sariwa at masigla sa kanyang suot na mamahaling damit. Good morning, Tita Elvira. Migs, bati nito, humalik sa pisngi ng kanyang lola bago umupo sa tabi ni Miguel. Ang atensyon nito ay agad na napunta kay Ara. Ara, how are you feeling? You look a little pale today. Ang tanong ay tila puno ng pag-aalala, ngunit narinig ni Miguel ang isang manipis na patong ng panunuya sa ilalim nito. Okay lang ako, Bea. Salamat, mahinang sagot ni Ara, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang plato. Tita, sabi ni Beatrice, ibinaling ang usapan kay Doña Elvira, na para bang si Ara ay hindi na naroroon. I was thinking, baka kailangan nating kumuha ng isang etiquette coach para kay Ara. You know, para sa mga darating na events. Ang mga kilos niya, medyo kulang pa sa kasanayan. It might reflect badly on the family name. Sumang-ayon si Doña Elvira, dinagdagan pa ito ng sariling puna. Tama ka, Beatrice. At ang pananamit niya, kahit na bago na, ay hindi pa rin niya kayang dalhin ng maayos. Parang hiniram lang. Kailangan niyang matutunan kung paano kumilos bilang isang tunay na Del Fuego. Naramdaman ni Miguel ang pag-igting ng kanyang panga. Karaniwan, hahayaan niya lang ang mga ganitong usapan. Ngunit ngayon, habang nakikita niya si Ara na lalong yumuyuko sa kanyang upuan, na tila gustong maging invisible, isang apoy ng inis ang biglang nag-alab sa loob niya. Ang imahe ng pag-iyak nito kagabi ay bumalik. Nakikita niya ngayon ang kalupitan sa likod ng mga salita ni Beatrice at ng kanyang lola. Itigil niya na iyan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y matigas at puno ng otoridad. Agad na natahimik ang dalawang babae, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkagulat. Pareho silang napatingin sa kanya. Tumingin si Miguel mula kay Beatrice patungo sa kanyang lola. Huwag ninyo siyang pag-usapan na parang wala siya rito. Miguel, we are just, simula ni Beatrice, ngunit pinutol niya ito. Asawa ko siya. Ang mga salitang iyon ay binitiwan niya ng may diin. Hindi ito isang deklarasyon ng pagmamahal. Ito ay isang pahayag ng katotohanan at posisyon. Isang babala. Ang pang-iinsulto sa kanya ay pang-iinsulto na rin sa kanya. Ang mukha ni Beatrice ay nagpakita ng isang kislap ng pagkabigla at inis bago niya ito napalitan ng isang pekeng ngiti. Si Doña Elvira naman ay tinitigan lamang siya, ang mga mata ay naniningkit sa pagtatasa. Tumayo si Miguel. May pupuntahan ako.
Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang tingin ni Ara. Nakatingin ito sa kanya, hindi na may takot, kundi maihalong pagkalito at isang emosyon na hindi niya mabasa. Habang naglalakad siya palayo, maging siya ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Bakit niya ginawa iyon? Tungkulin? O may iba pa? Upang takasan ang sarili niyang mga tanong, nagkulong si Miguel sa library. Ang lugar na ito ang kanyang naging kanlungan at kulungan mula nang mamatay si Sofia. Dito, ang alaala ni Sofia ay buhay na buhay, sa mga libro na paborito nitong basahin, sa mga plorera na siya mismo ang pumili. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa isang hilera ng mga libro. Huminto ito sa isang manipis na aklat ng mga tula ni Pablo Neruda, ang paborito ni Sofia. Binuklat niya ito at isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Sofia, ang nahulog mula sa mga pahina. Dinampot niya ito at ang lahat ng sakit ay bumalik. Ang alaala ng kanyang tawa, ang init ng kanyang yakap. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay muling bumalot sa kanya. Pinagtataksilan ba niya si Sofia sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ibang babae? Ang kanyang buhay ay dapat na simple, trabaho at pagluluksa. Ngunit ang pagdating ni Arabella Reyes ay ginulo ang lahat. Ang babaeng inakala niyang isang simpleng problema ay nagiging isang komplikadong palaisipan. At ayaw niya itong isipin. Kailangan niya ng mga katotohanan, hindi ng mga nakalilitong emosyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Leo, yung investigasyon na pinagawa ko tungkol kay Miss Reyes. Anong nahanap mo? Ipadala mo sa akin ang lahat. Ngayon na. Wala pang 5 minuto, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Binuksan niya ito sa kanyang laptop, ang kanyang puso ay bahagyang kumakabog. Ang unang file ay naglalaman ng buong medical records ni Luna Reyes. Mas malala pa ito kaysa sa kanyang inakala. Ang bawat pahina ay isang testamento sa desperasyon ni Ara. Naintindihan niya ngayon kung bakit nito nagawa ang lahat. Ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang galit sa paraan ng paggawa nito. Pagkatapos, binuksan niya ang pangalawang file. Background check, Marco Sandoval. Sandoval. Kapareho ng apelyido ni Beatrice. Pinsan. Possible. Ang mga larawan ng lalaki ay lumabas, isang tipikal na mayabang na anak mayaman. Ito pala ang lalaking dapat ay nasa altar. At sa ibaba ng file, mayroong isang attachment. Isang scanned copy ng isang dokumento. Isang imbitasyon sa kasal. You are cordially invited to the wedding of Marco Sandoval and Clarice Ong. Binasa niya ang mga detalye. Ang petsa, parehong araw ng kanyang kasal. Ang oras, parehong oras. Ngunit ang lugar. Venue, Our Lady of Sorrows Parish, San Lorenzo Village, Makati City. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Iglesia de la Inmaculada Concepcion, Forbes Park. Our Lady of Sorrows Parish, San Lorenzo Village. Dalawang magkaibang simbahan, ilang kilometro lang ang pagitan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan na bumubuo ng isang larawang hindi niya inaasahan. Maling simbahan. Hindi siya ang target. Hindi ang mga Del Fuego ang kanyang sinadyang guluhin. Nagkamali siya ng pinuntahan. Hindi siya ang target. Hindi ang mga Del Fuego ang kanyang sinadyang guluhin. Nagkamali siya ng pinuntahan. Ang babaeng itinuring niyang isang tuso at mapanirang manloloko, ang babaeng kinamumuhian niya dahil sa pagwasak sa natitirang kapayapaan sa kanyang buhay, ay isa lamang biktima ng isang napakalaking pagkakamali. Isang trahedya ng mga pangyayari. Isinara ni Miguel ang laptop nang may biglaang puwersa, ang tunog nito ay umalinggaw sa tahimik na library. Napasandal siya sa kanyang silya, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang lahat ng kanyang mga akusasyon, ang kanyang galit, ang kanyang malamsige, narig na pakikitungo, lahat ay nakabatay sa isang maling palagay. Nilikito ang pagpapatuloy na itinatayo ang kaganapan mula sa nakhanya ang isang kontrata na nagbigkis sa babae sa kanya, iniisip na ito ay isang makatarakagulat na rebelasyong natuklasan ni Miguel. Maling simbahan. Hindi siya ang target. Hindi ang mga Del Fuego ang kanyang sinadyang guluhin. Nagkamali siya ng pinungang parusa.
Ngunit ngayon, ang kontratang iyon ay tila isang malupit at hindi untahan. Ang babaeng itinuring niyang isang tuso at mapanirang manloloko, ang makatarungang sentensya. Ikinulong niya ang isang babae sa isang sitwasyon na hindi naman ito babaeng kinamuhian niya dahil sa pagwasak sa kaayusan ng kanyang buhay, ay isang biktima rin sinadya. Ang kahihiyan na dinanas nito sa simbahan, ang paghatol ng kanyang pamilya, pala ng isang malupit na pagkakataon. Isang biktima ng isang pagkakamaling nagdala sa kanya sa ang pagiging bihag sa isang ginintuang haula, ang lahat ng iyon ay resulta ng isang simpleng pagkakamaling altar, sa harap ng maling lalaki, sa gitna ng maling pamilya. Isinali ng direksyon. Isang malamig na agos ng pagkakasala, na mas malalim at mas matara ni Miguel ang kanyang laptop ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw sa tahindi kaysa sa naramdaman niya dati, ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang pagkakasala ngimik na library. Tumayo siya, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang galit na't isang biyudo na nagtataksil sa alaala ng kanyang asawa. Ito ang pagkakasala ng isang tao na gumagal na niyang kinimkim para kay Ara ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas komplikawan ng kawalang katarungan sa iba. Naalala niya ang itsura nito ng pirmahan ni Toado at nakakabagabag. Kung nagkamali lang siya, kung gayon ang buong pundasyon ng kanilang ang kontrata, ang takot at resignasyon sa mga mata nito. Naalala niya ang pag-iyak ni Taonduan, ang buong dahilan ng kanyang pagkamuhi ay mali. Pinilit niyang pakasalan ang isang baba sa dilim habang pinapanood ang video ng kapatid nito. Naalala niya kung paano ito yung para sa isang krimen na hindi naman ito sinasadyang gawin laban sa kanya. Pinakulong ko sa ilalim ng matatalim na salita ni na Beatrice at ng kanyang lola. Ang lahat ng niya ito sa isang ginintuang haula, hinayaan na maliitin ng kanyang pamilya, para sa isang kasalan iyon ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bigat na dinadala nito ay hindi lamang ang hindi para sa kanya. Ang bigat ng katotohanan ito ay dumagan sa kanya. Ang kahihiyan ng isang kasinungalingan, ito rin ang bigat ng isang malaking pagkakamali na paano ako maniniwala sa iyo ngayon kung nagsinungaling ka na sa akin noon. Ang nagbago sa takbo ng buhay nito. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, sarili niyang mga salita mula sa press conference ay bumalik sa kanya, isang mapait na paalala. Isang tanong na may kasamang kakaibang pag-aalala, kung hindi pala ang mga nagsinungaling ito tungkol sa pagbubuntis. Ngunit ginawa nito iyon dahil sa desperwego ang target, bakit hindi nito sinabi? Bakit ito pumayag sa kasunduan? At angasyon, para sa ibang lalaki, sa ibang sitwasyon. Ang tadhana lang ang nagdala ng kasagot ay kasing linaw ng kristal, Luna Reyes. Ang kanyang desperasyon na iligtas ang kanyang inungalingan na iyon sa kanyang pintuan. Napahawak siya sa kanyang sentido, sinubukan na ay kapatid ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang dangal. Handa itong akuin ang isangusin ang magulong takbo ng kanyang isipan. Hindi ito nagbabago sa katotohanan na kailangan pa rin nilang panindigan ang kasal na ito para sa publiko. Ang eskandalo ay ito pagkakamaling hindi nito sinadya, handang maging isang kontrabida sa mata ng lahat, kapalit mo too. Ang pinsala sa pangalan ng Del Fuego ay totoo. Ngunit ang paraan ng pagtingkaligtasan ng taong mahal nito. Tumayo si Miguel at lumapit sa bintana, nakatingin sa malinya kay Ara. Ang paraan ng pagtrato niya sa kanya ay kailangan ng magbago. Awak na hardin ng mansyon. Dati, ang hardin na ito ay sumisimbolo sa kanyang mana, hindi na niya ito nakikita bilang isang kalaban. Nakikita niya ito ngayon bilang isang estrangherong kap sa kanyang responsibilidad. Ngayon, para itong pader ng isang kulungan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niwan niya biktima ng mga pangyayari, isang babaeng napadpad sa kanyang mundo dahil sa isang malupang maramdaman. Ang galit niya ay nawala, napalitan ng isang nakalilitong halo ng await na biro ng tadhana. Lumabas siya ng library, ang kanyang mga hakbang ay may paghanga, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng responsibilidad. Hindi na lamang ito isang layunin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan kasunduan sa negosyo. Ang problemang ito ay hindi na lamang tungkol sa Del Fuego Group. Ang pag-aayos sa pinsalang nagawa niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Naging personal na ito. Nakatayo siyang tulala roon, pinagmamasdan ang pub. Kailangan niyang simulan ang pagtingin sa kanya, hindi bilang si Miss Reyes, ang problema, kundi bilang lubog ng araw.
Hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal doon, hanggang sa si Ara, ang babaeng nasadlak sa isang sitwasyong hindi niya ginusto, tulad niya. At tinig niya ang kanyang assistant na si Leo sa kabilang linya ng intercom sa kanyang mesa. Sir Miguel, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Miguel ang isang bagay maliban sa kal. Pumindot si Miguel sa isang buton. Yes, Leo. Sir, may follow-ungkutan at tungkulin. Naramdaman niya ang isang kislap ng responsibilidad. Isang personal na responsibilidad, hindi para sa pamilya o sa kumpanya, kundi para sa babaeng kasalukuyang of information po ako tungkol kay Emmett Marco Sandoval. Natuklasan po ng team na ang nag-iisang pins na tutulog sa kabilang bahagi ng mansyon na walang kamalay-malay na ang lalan niya sa panig ng kanyang ina ay si Emmett Beatrice Sandoval. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar. Ngunit sa halip na magbigay linaw, nagdulot ito ng masaking kinatatakutan nito ay nagsisimula ng makita ang katotohanan. Ang anunsyo ni Doña Elvira ay bumagsak na parang isang hatol, magkakaroon ng isang malaking salu-salo sa mansyon. Ang layunin, ayon sa matanda, ay upang di formal na ipakilala si Arabella sa alta sosyedad. Ngunit alam ni Ara ang totoong kahulugan nito. Ito ay hindi isang pagtanggap, ito ay isang pagtatanghal. Siya ang magiging pangunahing atraksyon sa isang sirko, isang exhibit na susuriin, huhusgahan at pag-uusapan ng lahat. Sa loob ng isang linggo bago ang salu-salo, ang mansyon ay naging isang pugad ng mga abalang tao. Mga caterer, mga florist, mga event planner, lahat ay kumikilos ayon sa mahigpit na utos ni Doña Elvira. Si Ara naman ay isinailalim sa isang serye ng mga paghahanda. Dumating ang isang stylist na may dalang mga rack ng mamahaling damit, pinipilit siyang sukatin ang bawat isa habang binibigyan siya ng mga kritikal na komento tungkol sa kanyang postura. Isang makeup artist ang nagsanay sa kanyang mukha, tinuturuan siya kung paano maglagay ng itamang pikolorete. Pakiramdam niya ay isang manika, isang bagay na binibihisan at inaayusan, tinatanggalan ng sariling pagkatao. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel ay nanatiling isang mailap na anino. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang dating nagyayelong tingin nito ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang tingin na maihalong pag-usisa at pagkakasala. Noong isang araw, nang muntik na siyang madulas sa makintab na sahig, isang malakas na braso ang biglang sumalo sa kanya. Si Miguel. Mag-ingat ka, sabi lamang nito, ngunit ang paghawak nito sa kanyang braso ay tumagal ng ilang sandali bago siya binitiwan. Ang init ng kamay nito ay nanatili sa kanyang balat ng matagal matapos siyang bitawan. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit sa mundong puno ng lamig at pagwawalang bahala, ang simpleng paghawak na iyon ay tila isang apoy. Si Beatrice naman ay naging kanyang palaging kasama, ang kanyang anino. Para sa iyo to, Ara, sasabihin nito habang pinipili ang pinakamahal na gown. We need to show them that you belong here. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga salita ng suporta, naramdaman ni Ara ang isang kakatuwang kasiyahan sa mga mata ni Beatrice sa tuwing nakikita siyang nahihirapan o napapahiya sa mga lessons niya. Gabi ng salu-salo. Nakatayo si Ara sa harap ng isang dambuhalang salamin sa kanyang silid. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghera. Nakasuot siya ng isang navy blue na gown na walang strap, na yumayakap sa kanyang katawan at bumabagsak sa sahig na parang isang talon ng sutla. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon na naglalantad sa kanyang lieg at balikat. Mayroon siyang suot na kwintas na may kumikinang na diamante, isang bagay na ipinahiram sa kanya ni Doña Elvira na may kasamang babala, huwag mong iwawala yan. Maganda siya. Alam niya iyon. Ngunit hindi niya maramdaman ang sarili niya. Pakiramdam niya ay isang tau-tauhan sa isang dula, nakasuot ng costume ng isang taong hindi niya kilala. Siya si Arabella del Fuego, ang peking asawa, ang kasinungalingan na binihisa ng katotohanan. Handa ka na ba? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita si Miguel, nakatayo sa may pinto. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na tuksedo, ang puting damit sa ilalim ay lalong nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, ngunit may ilang hibla na naligaw sa kanyang noo, na nagbibigay sa kanya ng isang hitsura na hindi gaanong perpekto, mas totoo. Sa isang sandali, natigilan si Ara. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano ito kagwapo sa isang paraan na nakakapigil hininga. Ang mga mata nila ay nagtagpo.